Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas na ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po nandito na naman po yung lingkod ni Epifanio Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo Berata Ko. At syempre bago po lahat, mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po may mahalaga pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo Berata Ko. At syempre binabati din po natin maging ating mga kababayan sa abroad, maging ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. At syempre bagong lahat pinasasalamatan ko rin po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa mga kababayan natin talagang kahit anong paninira ang ginagawa sa atin, nandyan pa rin po sila. So sa totoo lang, ako na po nagsasabi sa inyo, hindi po totoo kung ano man yung pinalalabas ng mga INC, hindi po totoo yan. Kaya nga po hindi tayo nagtatanggal ng mask hanggang ngayon dahil hindi po totoong mukha yung pinapakita nila at hindi po tayo yun. Sa katunayan, itong mga ilang araw, ako po ay may ilalabas na ebidensya, katunayan na tayo po ay walang kaso kahit isa, no? Kaya kung ano man po ang sinasabi nila, yan po ay walang katotohanan. Kaya sa mga kababayan natin, salamat po sa mga sumuporta po sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. Okay, sa araw pong ito mga minamahal kong mga kababayan ay pag-uusapan po natin ngayon. Ito pong si Harry Roque na kung saan ay formal na pong kinasuhan ng RTC sa Angeles City, Pampanga. At kung di pa ako nagkakamali mga minamahal kong mga kababayan, si Roque po ay may kasong kaharapin. Kung tama po ako, qualified human trafficking po ang ikinaso sa kanya. Yan po ay dahil sa kanyang pagkakasangkot sa sinalakay po na scam farm Porac dyan sa Pampanga noong nakaraang taon po. Kung di pa ako nagkakamali mga minamahal ko mga kababayan, ayon po sa balita, pati po itong si Cassandra Ong po pala ay kinasuhan na din po pala ng RTC ng kasong non-bailable. At kabilang po dito yung mahigit 40 pang iba, na kung saan yung iba dito ay may-ari, official ng mga official ng nasabing Pogo at empleyado ng anong bang tawag dito sa Pogo na to, yung Worldwide at Lucky South 99. Yes. Yung po yung kung saan na-involve po dito si Harry Roque. At ayon po sa charge sheet, sabi po dito, crimes was committed by a syndicate and in large scale at it was carried out by a group of 3 or more persons conspiring and competing with another. So yan po mga minamahal ko mga kababayan. Okay, sa mga hindi po nakakaalam, yung kinaso po dito kanila Harry Roque at Cassandra Ong ay yung ano ba yung kinaso sa kanila? Qualified human trafficking. Yes. Wala po itong piyansa. Yan po ay ayon po sa batas ng ating bansa o sa ilalim po ng Section 6 ng ating batas. At base rin po yan sa aking pagkakaalam, yes, wala talagang piyansa to. Kahit pa gawa nila ng manipulasyon, walang kaso, walang piyansa. So, delikado po si Harry Roque dito. So, base rin po sa aking pagkakaalam, didesisyonan pa po ng judge kung may probable cause para mag-issue sila ng arrest warrant o mag-issue ng arrest warrant ang korte ng RTC dito po kay Harry Roque maging sa iba pang mga kasama niya sa kasong qualified human trafficking. Ngayon kung di pa ako nagkakamali mga minamahal ko mga kababayan, nung lumabas po yung balitang ito,
at nalaman po ito ni Roque, agad po siyang nagbigay ng reaksyon tungkol po dito. At kung tama po ako, hindi po niya natatanggap pa yung resolution po o yung resolusyon sa kaso niyang kinakaharap ngayon mula po sa Regional Trial Court o RTC dyan po sa Angeles City, Pampanga. Syempre, talagang hindi niya agad matatanggap. Kasi kung hindi po ako nagkakamali, mga minamahal ko mga kababayan, hanggang ngayon po ay nasa Netherlands pa rin itong baboy na ito at doon nagtatago para makaiwas sa tiyak niyang katapusan. At kung hindi po ako nagkakamali, mga minamahal ko mga kababayan, ay inaasikaso rin po ni Roque yung ina-apply po niyang political asylum sa nasabing bansa. Para kung sakali man po na maglabas na po ang RTC ng warrant of arrest para po dito kay Roque, hindi siya maaaring hulihin. So, syempre po, mayroon po tayong mga kababayan na magtatanong tungkol po dito sa sinabi ko. Sa mga kababayan po nating hindi nakakalam, kaya po si Roque ay nagmamadali po makakuha ng political asylum sa Netherlands dahil alam niya kapag siya ay may hawak na papel na nagpapatunay na siya ay binigyan ng nasabing bansa ng political asylum, hindi siya pwedeng arestuhin ng kahit sino, maging ng Interpol, dahil wala pong extradition treaty ang Pilipinas sa Netherlands. So, sana po ay nakapagbigay po tayo ng kaunting kaalaman sa ating mga kababayan. Okay, babalik po tayo sa usapin patungkol po dito kay dito po sa kasong kaharapin po ngayon ni Harry Roque sa RTC ng Angeles City, Pampanga. Kung maalala po ninyo mga minamahal kong mga kababayan, ng mga panahon po na ito pong si Harry Roque ay tinatanong po, iniimbestigahan doon sa Quadcom ng ating mga mababatas. Nauna nang sinabi po ni Roque sa mga pagdinig ng nasabing Kamara de Representantes na ang kanyang papel o nagiging papel ay bilang abogado lamang ng Worldwide sa ejectment case, kung di pa ako nagkakamali. At tayo po kay Roque para siya ay makalusot sa mga tanong po ng ating mga mababatas, tumutulong lang daw naman siya. Kanino? Kay Ong. Tumutulong lang naman daw siya kay Ong sa mga pulong niya sa Philippine Amusement, kung di po nagkakamali, Amusement and Gaming Corporation upang makapag-renew ng lisensya ang Lucky South 99. Yan po ay base po sa aking pagkakaalala. So sa mga hindi po nakakaalam, nagsimula pong masama yung pangalan po nito ni Harry Roque sa usapin po ng Lucky South 99 noong, natatandaan niyo, isiniwalat po ni Philippine Amusement and Gaming Corporation PAGCOR Chairman Alejandro, kung di po ako nagkakamali, o Tenko, yes, na ito ngang si Harry Roque ay nagtangkang lobby para sa Philippine Offshore Gaming Operation o POGO Hub sa Porac, Pampanga, na kung hindi po ako nagkakamali, 2 beses na pong sinalakay ng ating mga otoridad itong POGO Hub dyan sa Porac, Pampanga dahil po sa human trafficking, torture at iba pang scam. Eto pa, at kung hindi po ako nagkakamali, kung tama po ako, sa aking naalala lamang po lumitaw din po yung pangalan nito ni Harry Roque doon po sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, na kung saan ang chairman po dito ay si Senador Risa Hontiveros. Nung time po na yon, sinabi ni Tenko na nagtungo sa kanyang tanggapan si Roque noong Hulyo 26, 2023 o 23 para humingi ng tulong tungkol sa mga utang na buwis ng Lucky South 99 sa PAGCOR. So, kung hindi po ako nagkakamali, base rin po sa akin naalala, yung tinutukoy po noon ni Tenko ay yung tungkol po sa buwis na hindi mabayaran ni Cassandra Ong, na kung saan si Roque po ang pumapil upang ayusin ang arrears, kung di po ako nagkakamali, yung arrears nila sa PAGCOR na nagkakahalaga po ng, kung di ako nagkakamali, 500,000
na kung susumahin po natin sa pera natin ay aabot po ng 29.3 million. Kung di po ako nagkakamali, na pagkakautang po na buwis ng Lucky South 99 sa PAGCOR. So, yung mga statement po na sinabi po o isiniwalat po ni Tenko doon sa Senado, pinatunayan po yan ng kanyang kasama na kung hindi po ako nagkakamali, siya po si Jessie Maris Fernandez. Tama po ba? Tama po ba? Jessa pala, sorry. So, ang rango po nito ni Jessa Maris sa PAGCOR, parang hindi ako nagkakamali sa aking pagkaalala. Ito po ay Assistant Vice President for Offshore Gaming License Department. Yon. So please correct me if I'm wrong. So, sa patuloy po na pag-iimbestiga ng ating mga senador tungkol po sa pagiging kasabwat po nito ni Harry Roque sa Lucky South 99, mayroon po silang kumbaga, mayroon pang isiniwalat ito pong si Fernandez tungkol po sa ilang beses na kung saan tinawagan siya ni Harry Roque. So, ayon po dito sa balita ng Abante News, ito ipa-flash po natin. Sabi po dito, matapos ang pulong 6 na beses umanong tinawagan ni Roque si Fernandez upang mag-follow up sa application ng lisensya ng Lucky South 99. Sinabi ni Tenko na binasura ng PAGCOR ang application noong Mayo 14, 2024 dahil sa kakulangan ng dokumento. So ulitin ko po, matapos daw ang nangyaring pulong sa pagitan nila Roque at ni Fernandez, 6 na beses daw di umanong tinawagan siya ni Roque upang mag-follow up sa application ng lisensya ng Lucky South 99. So sa nakikita ko po mga minamahal kong mga kababayan, hindi lang po ordinaryong abogado ang papel ni Roque dito. Tama? Dahil siya na mismo ang nagpa-follow up. Kung sa bagay, kumbaga sa parang sa akin lang nakikita ko, kumbaga siya na ang kumakatawan sa usapin po ng pagkakautang ng Lucky South 99. Pero kung hindi po ako nagkakamali, hindi po naghamit ito ni Roque yung kanyang kapangyarihan o yung kapangyarihan niya kay Tenko. Hindi niya nagamit dahil sa pagkakaalam ko po, sinabi po mismo ni Tenko doon sa Senado na binasura niya o binasura ng PAGCOR ang application ni Cassandra Ong na kung saan ay gawa din po ni Harry Roque. Natitiyak ko na ang mga mensahe doon, yung mga explanation doon ay si Harry Roque po ang gumawa. Kung di ako nagkakamali noong Mayo 14, 2024, dahil nga ayon nga po dito kay Tenko, dahil daw sa kakulangan ng mga dokumento. So ibig sabihin, wala silang napasang tamang mga dokumento. So tablado po itong si Harry Roque dito po sa kay Tenko. Hindi po umubra yung kanyang pagiging dating presidential spokesperson ni Digong. Okay, tuloy po tayo mga minamahal ko mga kababayan. So sa patuloy po na pag-iimbestiga po ng ating mga senador dito po kay Harry Roque, mayroon po silang nakita, mayroon po silang nalaman tungkol po sa ari-arian nitong ni Harry Roque, na kung saan ay talagang katakataka. Kung maalala po ninyo mga minamahal ko mga kababayan, tinanong po iyan ni Senador Wen Gatchalian dito po kay Roque. At kung hindi po ako nagkakamali, last po na umatin itong si Harry Roque doon sa Senado sa pag-iimbestiga tungkol sa kanyang ari-arian, ito po ay nangako na ipapakita niya yung mga papel na kinakailangan ng ating mga senador para mapatunayan ni Roque na legit at hindi galing sa Lucky South 99 yung pera na nasa kanya o yung pera na hawak-hawak niya. Kasi nga 'di ba binanggit nga doon na yung pera niya ay galing daw sa pinagbentahan sa lupa. At yan din yung hinanap ng mga congressman natin doon sa Kamara. So nangako siya na ipapakita niya yung mga papeles na ebidensya na pinagbentahan ng lupa, kaya siya nagkaroon ng ganung kalaking pera. Pero sa kasamaang palad po mga minamahal ko mga kababayan,
naisahan po niya ang ating mga senador maging ating mga mambabatas. So akala po ng ating mga senador maging ng ating mga mambabatas, siya po ay totoo. Siya ay kumbaga magiging tapat. Pero dahil nga po sa kitang-kita naman po na nagsisinungaling po siya o nagsisinungaling po itong si Harry Roque at hindi totoo yung sinasabi niyang nagbenta siya ng lupa kaya siya nagkapera ng ganoong kalaki. So sa madaling salita, sumibat po itong si Harry Roque. So sa katunayan, nalito pa nga po yung ating mga senador, maging ating mga congressman dahil tinignan po nila doon sa BI kung may record ba na lumabas doon itong si Harry Roque. Pero wala po silang nakita, mga minamahal ko mga kababayan. So nalito sila. Paanong nakapunta ng ibang bansa? Walang record. So pero salamat na lang po tayo dahil ayon po kay Director Perlo Selvio, hindi po ako nagkakamali. Yun po ay siya po yung parang di ako nagkakamali, director ng parang NBI ito yung ano ba tawag dito? Yung National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Yon. So sa mga kababayan po natin na alam ko bawat sinasabi po natin dito, yung iba nagtatanong. So sa mga hindi po nakakaalam kung ano ba itong NICA, ito si Google po ang ating si Google po yung ating pasasagutin kung ano itong si NICA. Baka mamaya isipin ng ating mga kasama kaisa pangalan nito ng isang babaeng walang asawa. So sabi po dito, para maintindihan lang po, isisingit lang po natin dito yung NICA. The National Intelligence Coordinating Agency, NICA, Pilipino, pambansang ahensya ng tagapag-ugnay sa pamalayan. So, is the primary intelligence gathering and analysis arm of the government of the Philippines in charge of carrying out overt and clandestine intelligence activities yan. So pasensya na po So yan po mga minamahal ko mga. So sa mga hindi po nakakaalam, isa po ito sa pinakamatinik na ahensyang magaling mag-imbestiga, katulad po ito ng NBI. So tuloy po tayo. Sa madaling salita, natuklasan po ng NICA na itong si Harry Roque ay tumakas papunta po ng Tawi-Tawi bago po dumiretso ng Netherlands. So, ganun pa man, sa kabila po ng pang-iindiyan po nito ni Harry Roque sa ating mga senador, maging sa ating mga mambabatas, patuloy po nilang inimbestigahan ito pong si Harry Roque. At sa katunayan, marami po silang natuklasan o nakuhang mga ebidensya na magpapatunay na ito ngang si Harry Roque ay kasama o kabilang sa sindikato na kung saan kabilang po ito si Alice Goog, maging itong si Cassandra Ong at iba pa. So dahil po sa alam ni Harry Roque na talagang masusukol na siya, kaya doon po siya nagtago sa Netherlands. Doon po nagtago yung baboy, di ba? So pero ganoon pa man, umaasa na lang po tayo na bago po makakuha ng political asylum ito pong si Harry Roque ay mahuhuli na siya ng ating mga otoridad. Nang sa ganun ay mapanagutan po niya yung lahat ng kanyang mga kasalanan, kahayupan at syempre, 'di ba? Alam naman natin na kailangan talaga niyang managot dahil nagtaksil po siya sa ating batas at syempre sa ating bansa, maging sa mga Pilipinong naniwala sa kanila. So sa'yo, Harry Roque o Roque, good luck na lang. Naway pagpalain ka ng mga demonyong katulad mo. Naway panalangin ka sana ng mga demonyong nandoon sa impyerno na naghihintay sa iyo, na kung saan handa na yung pantuhog sa puwet mo na didiretso dyan sa bunganga mong mabaho. At dalangin ko sana na nasa critical kang kalagayan. Nang sa ganon, maisip mo kung ano ang dahilan kung bakit ka pinananagot ng hukuman at kung nasaan ka man ngayon, naway maging balisa ka, maging ang iyong puso't isipan.
Kasi sa sobrang kahambugan mong gaga ka, ha? Ikaw tabatsoy ka. Sa sobrang kahambugan mo't katangahan mo, nandiyan ka tuloy ngayon sa Netherlands nagtatago. Ha? Tignan mo, mukha ka tuloy ngayong asong puyat. Kahit naman yung mata mo ay buglat. Kung ako sa'yo, para maging libre ka at wala kang problema, manuntok ka na lang dyan ng gwardya. Ha? Ang suntukin mong gwardya, yung gwardya ng dahig. Nang sa ganun, ikulong ka kasama ng amo mong may saltik sa utak. Huwag kang mag-alala, Harry Roque, dahil dyan sa dahig, kumpleto dyan, meron dyang unan at banig. Pero kung mas type mong magtago, siguraduhin mo lang na lagi kang naliligo, dahil kapag ka umalingasaw yung iyong baho, yan ang magiging guide ng mga otoridad para ikaw ay matiklo. Ganun pa man, kahit paanong gawin mong pagtatago tulad ng isang gusali, gaano man ito katibay, darating yung panahon na ito ay guguho. At ganun din ang mangyayari sa iyo, Harry Roque. So sa mga kababayan po natin, salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Muli po, tulad po nagsinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po na pamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.